Si Gaston ang bayani. Tama si Yzma, hindi lang naintindihan si Hades at nakuha ni Mufasa ang nararapat sa kanya. Ngayon, dilinlangin natin ang Disney fans at poprotektahan ang mga ginawa ng bawat kontrabida sa Disney animation. Magsisimula tayo sa masamang reyna ng Snow White. Magaling din ang paglalaso ng isipan gamit ang titulong yan. Ang mga ginawa ng reyna ay hindi basta-basta masamang gawain na walang dahilan. May kaharian siyang pinamumunuan at may reputasyon siyang kailangang panatilihin. May mahiwagang salamin na nagsasabing may mas maganda kaysa sa kanya. Sa pagiging pinakamaganda, hindi ito kayabangan kundi krisis sa imahe. Abala si Snow White sa paglilibot sa gubat kasama ang mga hayop, nakikitira sa isang kubo ng libre, at minamahal ng tao dahil lang sa paggawa ng pie at sa kanyang ngiti. Baka napansin ng reyna ang banta ng pag-aaklas kaya agad siyang kumilos. Sabi mong masama iyon, pero para sa akin pamumuno iyon. Tulad ng lasong mansanas, isang simbolikong kilos. Sa mga kwentong pambata, hindi ka umaangat dahil mabait ka, kundi dahil alam mo ang halaga mo at nagagamit mo ang prutas bilang sandata. Sunod ang kutsero mula sa Pinocchio. At oo, ipagtatanggol natin ang lalaking literal na nagpapatakbo ng gawaan ng bata na ginagawang asno. Sige, mukhang mahirap ito. Sa totoo lang. Alam mo? Hindi, alam mo ba kung sino ang pumalpak? Ang mga magulang, hinayaan ang mga anak nilang lalaki na gumala, lumiban sa klase, manigarilyo, at magbasag ng bintana. Hindi ang kutsero ang may gawa ng kabalbalan. Sinamantala lang niya. Hindi iyon kasamaan kundi pagiging negosyante. Kaya pumunta tayo kay Chernobog mula sa Fantasia. Hindi masama ang taong ito, siya ay atmosfera. Nakatira siya sa bundok, tahimik lang sa sarili hanggang maghating gabi. At pagkatapos ay nagtatanghal siya ng pinakamatinding metal concert sa lahat ng panahon. Apoy, multo, kalansay. Pero wala naman silang sinasaktan. Alam ko may mga nagsasabing siya ay technical na demonyo. Pero saan tayo pupunta kung walang moral na balanse? May trabaho siya tulad ng iba para panatilihin ang kaayusan. Kailangan may gumagawa niyan. Nandyan din ang mga ngaso. Siya rin ang bumaril sa nanay ni Bambi. Pero bago magalit, huminga muna at isisi natin sa food chain. Nangangaso ang lalaki para pakainin ang pamilya niya sa gubat kung saan araw-araw nagkakahabulan at nagkakainan ang mga hayop. Kapag lobo ang gumawa, survival ang tawag. Pero pag tao, trauma agad. Sine. Kasunod sa listahan ng hindi maintindihan ay si Lady Tremaine, madrasta ni Cinderella. Linawin natin, minana niya ay isang anak at naluluging ari-arian. Hindi masama, pero yung bata nakikipag-usap sa daga, kumakanta sa bula, at ayaw umalis sa atik. Walang upa, walang trabaho. Noong Royal Ball ng Prinsipe, si Lady Tremaine ang nagpapatupad ng dress code. Kung magic ang gown mo mula sa kalabasa, nilalabag mo ang enchantment. Ngayon, ang reyna ng mga puso ay hindi masama. Sobrang mahusay lang siya. Ang Wonderland ay isang lugar na walang batas, magulo, parang panaginip na may lagnat kung saan hindi umiiral ang oras, ang mga hayop ang nag-host ng tea party, at ang luhika ay parang nagbakasyon ng tuluyan. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang reyna ng mga puso lang ang may sistema. Ngayon, karahasan ba iyon? Oo, pero kahit papaano may kaayusan siya. Ano ang alternatibo mo? Papayag ka bang ang Wonderland ay pamunuan ng baliw na tulad ni Mad Hatter o ng pusang parang sociopath? Hindi siya kontrabida kundi isang babaeng namumuno sa monarkiya. Sa mundong opsyonal ang grabidad at 6 na taon ng Tea Party, siguradong magpuputol ka rin ng ulo. Ngayon, masasabi ko na si Kapitan Hook ay biktima lang ng isang lumilipad na baliw na may literal na Peter Pan syndrome. Si Hook ay abala lang sa sarili niyang gawain. Gumagawa ng mga bagay na gawain ng pirata. Nang putulin ng sobrang likot na weirdo ang kamay niya at ipakain sa buwaya, ngayon siya naman ang hinahabol ng buwaya na parang nasa horror pelikula. Habang sumisid si Peter Pan, binubomba ang barko niya at nilalait ang trauma niya. Sa totoo lang, ang kasalanan lang ni Hook ay ang maghiganti sa lumilipad na siraulong nakataytes na lumumpo at laging nang aasar sa kanya mula sa langit. Gusto lang ng lalaki ng 15 minutong katahimikan bago muling gambalain ni Tinkerbell ang kwarto. Ngayon, si Maleficent naman, isinumpa niya ang sanggol. Pero bumalik muna tayo. Hindi lang ito sa hindi pag-imbita, kundi tungkol din sa tamang prosesong diplomatiko. Siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa kaharian, pero hindi siya inanyayahan sa binyag ng hari. Hindi lang iyon kawalang galang, kundi kilos na parang digmaan. Nagbigay ng 16 na taong abiso si Maleficente. Malinaw niyang ipinaliwanag ang mga kondisyon at nag-iwan ng butas sa batas. Hindi magagamit ng mabubuting diwata ang bisa ng kasunduan ng madilim na diwata. Ngayon, tungkol kay Cruella de Vil, siguro iniisip mo, paano mo ipagtatanggol ang babaeng gustong gawing balahibong Amerikana ang mga tuta? Huwag nating isipin na siya lang ang fashion mogul na gumagawa ng kakaibang bagay sa kasuotan. Sa isip niya,
Isa siyang visionary at tagapagpasimula ng uso. At yung mga Dalmatian na yon, hindi rin naman sila mga santo. Sinira nila ang bahay niya, ninakaw ang truck, nginat-ngat ang mga gamit, at may 100 at isang aso pa. Isa na itong kaso ng labis na pag-aalaga ng hayop. Sa huli, may nasaktan ba siyang aso? Wala. Mga ideya lang ang meron siya. Ikukulong na ba natin ang tao dahil sa mga ideya nila? Sa totoo lang, hinamon lang ni Madam Mim si Merlin sa Wizard Jewel at nandaya siya. Pero hindi mo rin ba gagawin yon kung kaya mong maging dragon ng walang kapalit o parusa? Ayaw niya ng kapangyarihan o pera, nais lang niyang maging kakaiba sa kanyang latian at minsan nagiging nakakatakot na halimaw. Hindi siya kontrabida, kundi isang cottagecore na istorbo. Shuriken, madali lang ito. Hindi siya kontrabida. Isa siyang tigre. Tunay na mandaragit. Hindi mo siya kinokondena dahil nangangaso siya. Tulad ng hindi mo kinokondena ang isda sa paglangoy. Bravo, bravo. Isang pambihirang pagtatanghal. Pero kay Prinsipe Juan sa Robin Hood, bago siya husgahan sa paniningil ng buwis sa mahihirap, aminin natin, kailangan talaga ng maniningil. Siya ang namumuno sa kaharian, kalsada, gwardiya at royal na piging. Ngunit wala sa mga ito ang kusang nababayaran. Ginagawa lang ni Prinsipe Juan ang tama. Sinisigurado lahat ay tumutulong. Si Robin Hood nagnanakaw sa mayaman, pero si Prinsipe Juan binubuwisan lahat. Iyan ang pagkakapantay-pantay. Sige, si Madam Medusa ay dumukot ng bata. Hindi iyon tama, pero pakinggan mo kami. Desperado lang siya. Nakatira siya sa bulok na bangka sa ilog, nagpapatakbo ng scam sa antigong gamit, at naglalayong kumita ng malaki para makalayo sa bangungot niya sa latian ng Florida. Agresibo lang talaga siyang ambisyosa at walang human resources department. Pinapasok din niya si Penny sa kuweba ng pirata, pero outsourcing lang yon. Sa tingin mo mas magaling ka. Ganun din sa paggawa ng iPhone mo. Si Amos Slade naman ay isang mangangaso. Si Todd ay mailap at palihim na bumabalik sa kanyang lupa, na nagdudulot ng emosyonal na pinsala sa aso niya. Hindi si Chief Slade ang nagpasimula ng digmaan. Gusto lang niyang tapusin ito gamit ang shotgun at bear trap na questionable ang legalidad. Ngayon, pumunta naman tayo kay Horned King mula sa Black Cauldron. Alam ko rin ang iniisip ninyong lahat. Hindi mo siya kayang ipagtanggol. Pero pakinggan mo muna, malawak ang pananaw niya. Hindi siya nanggugulo para magpasaya, kundi sinusubukan niyang pag-isahin ang mundo sa ilalim ng nakakatakot at buto-buto na pamahalaan. Sa totoo lang, bumagsak na rin ang kaharian sa pelikula. Hindi siya masama, ambisyoso lang. May plano, kastilyo, at kaldero pa siya. Yan ang project management. Nag-outsource pa siya ng mga patay na manggagawa. Talagang epesyente. Ang taong ito, parang patay na simula pagkasilang. Kaya parang nagtatayo lang siya ng komunidad sa pagpapalaki ng hukbo ng kalansay. Ibig kong sabihin, mabait siyang kapitbahay, hindi ba? Panahon na para pag-usapan si Ursula. Si Ariel ay dalagitang mahilig mag-ipon ng kung ano-ano at obsessed sa isang lalaking minsan lang niyang nakita. Ang solusyon niya ay tumakas sa bahay, talikuran ng kultura, at ibenta ang boses na parang sanglaan. Si Ursula malinaw ang kontrata. Walang tagong bayarin. Ibigay mo lang ang boses mo, bibigyan kita ng mga paa, makuha mo ang prinsipe sa 3 araw, kundi wala na ang kasunduan. Makatarungan ang palitan na, yan, mas maganda pa kaysa membership ko sa gym. Puno talaga ng mahihirap na desisyon ang buhay. Si Ursula ay abogadong dagat, si Ariel naman ay mahilig magkaklik. Pumapayag ako sa terms and conditions kahit di binabasa. Tapos nagugulat pag nagbabackup sa cloud ang iPhone ko. Kailan nga ba sumusobra? Nangyari lang yon dahil niloko ni Ariel ang kasunduan. Hindi mo pwedeng takasan ang mangkukulam sa dagat ng walang parusa. Si Ursula ay parang Judge Judy ng dagat. Pero ngayon, pag-usapan naman natin si Gaston. At madali lang to, si Gaston ang bayani. Ngayon, ikumpara lang natin ang mga nagawa nila sandali. Si Gaston ay isang bayaning digmaan at lokal na alamat na mahal ng lahat sa bayan. Ang halimaw ay nilalang na galit, hindi nag-aahit, at nagwawala sa paghahagis ng gamit kapag tampo. Ikinulong din niya ang isang dalagita sa mahiwagang hotel ng mga bihag matapos dukutin ng ama nito. Bihag ko siya. Huwag nating kalimutan na isinumpa ang halimaw dahil naging masama siya sa matandang babae. Si Gaston ay tumutulong sa mga byuda sa panggatong, buhay ang ekonomiya ng tavern, at may inisyatiba. Kapag totoong halimaw ang dumukot kay Belle at nagkaisa ang bayan na, uy, baka hindi natin dapat hayaan na dukutin at ligawan ng dambuhalang mabalahibo ang ating mga anak na babae. Pinangunahan ni Gaston ang mga tao at sinagip si Belle mula sa halimaw. Pero baka sabihin mong sinubukan din niyang patayin ng halimaw. Oh, tama. Ang halimaw ay marahas, mapanlinlang, at emosyonal na hindi matatag na dumukot halimaw. Parang malinis na basang alpombra, hindi nahulog si Gaston mula sa bubong. Umakyat siya sa langit. Ngayon, punta naman tayo kay Jafar mula sa Aladdin. Kung tingin mo'y kontrabida siya, itanong mo sa sarili mo,
Kaya mo bang magtrabaho ng isang linggo para sa sultan na ito? Hindi siya pinuno, isa siyang tanga. Dahil parang goldfish ang atensyon niya. Ang kaharian ay hawak ng siraulong naglalaro lang at hinahayaan ang tigre niyang magpatupad ng mga patakaran. Kaya kailangan talagang kudeta para sa lahat. Alam natin, si Jafar ay desperadong sinusubukang iligtas ang bansa mula sa tuluyang pagbagsak sa kaguluhan. Siya ang gumagawa ng mahihirap na bagay. Estratehiyang pampolitika, seguridad, pananakot, totoong pamamahala. Bago mo sabihing marumi ang mga ito, parang noong 1,400 sa gitnang silangan, dagdag ko lang. Sa tingin mo ba may malinis na kamay ang alinmang kaharian noon? Nang walang gumalang sa kanya, kinuha niya ang kontrol. Sa totoo lang, inisyatiba yan. Tungkol sa kudeta, si Scar mula sa Lion King ang susunod. At hindi siya masama. Siya ang tamang paglaban sa monarkiyang hindi pantay. Ngayon, dala ng pagmamahal at nostalgia kay Mufasa, nalimutan natin na namuno siya ng mahigpit sa isang sistemang lutong Macau. Nakatayo siya sa Pride Rock na parang gintong Diyos habang nakaluhod sa putikan ang mga hayop. Kahit ang sariling kapatid na dugong bughaw, itinuring lang na ekstra sa pamilya. Ayokong sirain ang ilusyon, pero ang circle of life ay propaganda lang. Natural lang daw yan, kasi ako lang ang nasa tuktok ng hierarchy. Sino ba kinampihan ni Scar? Mga hyena, ang inaaping klase. Si Mufasa, pinalaya sila sa lugar ng mga bungo at sinabi kay Simba na huwag pumunta roon. Malamang nahihiya siya sa ginawa niya. Sabi ni Scar, baka deserve din nilang pwesto sa mesa. Yan ang tunay na koalisyon mula sa masa. Baka akala mo mahirap ipagtanggol si Gobernador Radcliffe laban kay Pocahontas. Pero 1,600 na rang espayon. Wala pang TED Talk tungkol sa cultural sensitivity noon. Si Radcliffe ay matapang at determinadong leader na nagdadala ng sibilisasyon at oportunidad sa bagong mundo. Ayon sa utos ng korona. Magdala ng karangalan, maghanap ng ginto, at ipagmalaki ang Inglaterra. Iyan ang makabayan. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili, kundi para sa grupo ng mga manggagawang lalaki upang bumuo ng mas magandang buhay. Sige, lipat na tayo sa susunod na kontrabida. Hukom Claude Frollo. Ayos. Ito ay mukhang magiging mahirap ito, sige. Hinabol niya si Esmeralda sa buong Paris na may sulo at kumanta ng opera tungkol sa pagka-obsessed niya rito. Pero si Frollo ay isang hukom, isang tao ng batas. At sa medieval na Pransya, ang batas ay halos kung ano lang ang sabihin ng simbahan. Mas galit pa siya dahil naniniwala siyang pinoprotektahan niya ang lungsod sa kasalanan. Siguro, mali talaga ang pagkakaintindi niya? Pero naging psychotic at sadista ba siya tungkol dito? Well, oo, pero pinalaki naman niya si Quasimodo sa Bell Tower. Ibig kong sabihin, balak pa nga niyang itapon siya sa balon nung sanggol pa lang siya pagkatapos niyang patayin ang nanay nito. Pero, at saka nandoon pa yung buong pagtatangkang mag-commit ng genocide. At, lipat na lang tayo kay Hades. Mas madali siyang ipagtanggol. Magaling. Hindi talaga kontrabida si Hades, sawa lang siya. Isipin mo, ikaw ang Diyos ng ilalim ng lupa. Hindi mo pinili. Pinaikot lang ni Zeus ang roleta at inatasang bantayan mo ang mga multo magpakailanman. Tulad ng walang hanggan. Magtrabaho ka hanggang mamatay ka. Habang si Zeus ay tinatamaan ng sikat ng araw at kidlat sa Olympus, puro patay na tao at papeles lang ang natatanggap ni Hades. Madilim, malungkot at gaya ng dati puno ng patay na tao. Magagalit din siya. Wala siyang galit kay Hercules, hindi lang niya gusto ang trabaho niya. Nang may plano na siyang makatakas sa hukay ng kapahamakan, isang kumikislap na macho na may mga kalamnan at basbas ng tatay niya ang sumira. Pero paano si Shan Yu sa Mulan? Sinalakay niya ang China, tinakot ang emperador at dinurog ang ilang mga baryo sa daan. Pero sa konteksto, ito ay ika-5 siglo. Alam mo ba kung gaano kalupit ang bawat hukbo noon? Oo, alam mo, ilalabas ko na ang dahilan. Iba ang panahon noon, hindi pa kasama na itinayo ang Great Wall para pigilan siya, na malakas ang mensaheng dala. Ginagawa ni Shan Yu ang pinakamahusay para sa kanyang mga tao at lumaban kasama ang hukbo na bihira sa mga pinuno. Tapusin na natin ang Disney Renaissance era kasama si Clayton ng Tarzan, na kadalasang may masamang reputasyon. Isa lang siyang gabay na inupahan para protektahan ang grupong British na nerd sa pinakamapanganib na ekosistema. Hindi niya balak manghuli ng gorilya, pero nang may pagkakataon, nakita niya ang potensyal. Siguro para sa negosyo. Kailan nga ba nangyari ang kwento ni Tarzan? Mga 1,800 at 81,800 at 90 hindi pa talaga tinitingnan ng masama ang trophy hunting gaya ngayon. Isa pang kontrabida ay si Yzma, na tinanggal ni Cusco matapos ang matagal na serbisyo dahil sa hindi nagustuhang aura. Hindi iyon pamumuno kundi pagiging pikon. Nakaponcho pa. Buong buhay nagbigay ng payo si Yzma sa imperyo.
Pero bigla siyang pinalitan. Hindi rin naman masama ang plano niya. Lasunin si Cusco na masama rin naman talaga. Agawin ang trono, gawing moderno ang imperyo, at magsuot ng bonggang damit habang ginagawa ito. Oo, aksidenteng ginawa niyang lama si Cusco at baka nga gumanda pa ang ugali niya. Isa pang di gaanong napapansin na kontrabida ay si Komandante Rourke mula sa Atlantis, The Lost Empire. At oo, sinubukan niyang nakawin ang mahiwagang pinagmumulan ng kapangyarihan at naging isang nagliliwanag na halimaw ng galit. Pero balikan natin, sundalo talaga ang taong ito. Isang disiplinadong leader na namuno sa misyon sa kailaliman ng mundo, pinanatiling ligtas ang grupo. At natuklasan ng Atlantis kahit walang naniniwala rito. Yan ang tapang at resulta. Nang matuklasan niyang makabago ang teknolohiya at malakas ang enerhiya ng lungsod, ginawa niya ang gagawin ng sinumang bihasang manlalakbay. Noong 1914 inangkin niya ito. Ayaw niyang sirain ang Atlantis. Gusto lang niyang kumita at inalok pa ng bahagi ang grupo niya. Profesional at pantay siya. Sunod ay si Kapitan Gantu mula sa Lilo at Stitch. Sumusunod lang siya sa utos. Hindi siya kontrabida. Isa siyang intergalaktikong lingkod bayan. Tungkulin niyang hulihin ang eksperimento sa agham na may kasaysayan ng pagkawasak at utak na para sa kaguluhan. Ano ang natuklasan niya? Si Stitch ay nagsusurf at nangagat ng tao sa tropical na isla. Oh, nadukot niya si Lila ng aksidente. Pero may konteksto ito. Nakita niya ang isang mabagsik na nilalang mula ibang planeta na hinihila ang bata sa gubat. Hindi niya nakita ang Ohana, kundi isang interstellar na pagdukot. Sunod, si John Silver mula Treasure Planet ay hindi masama. Isa siyang piratang may konsensya sa kalawakan. Oh, nag-aklas siya. Oo, gusto niya ang kayamanan. Pero ginawa rin niyang mas mabuting tao si Jim. Hindi lang siya nagnakaw ng ginto, nagbigay din siya ng gabay. At naroon si Alameda Slim mula sa Home on the Range. Sabihin mo man ang gusto mo, isa siyang negosyanteng may talento sa musika. Hindi niya gustong sirain ang bukirin, nais lang niyang bilhin gamit ang kapangyarihan ng yodeling. Na isang sining at inobasyon sa genre, hindi kasamaan. Nandyan din ang alien commander mula sa Chicken Little. Hindi siya masama, kundi nag-aalalang amalang. Magwawala ka rin sa isang bayan kung nawala ang anak mo sa field trip sa ibang galaxy. Kahit pansamantala lang ang pagdukot at takot lang ng alien na magulang ang dahilan. Pagkatapos, naroon si Bowler Hat Guy mula sa Meet the Robinsons. Masama ba siya? Hindi. Tuso lang siya at kulang sa aruga, parang batang iniwan ng panahon at baseball team. Hindi talaga gustong sirain ni Goob ang hinaharap. Gusto lang niyang maghiganti gamit ang kalokohang may kinalaman sa sombrero. Masisisi mo ba siya? Ngayon, nandito na tayo kay Dr. Facilier. Kilala rin bilang si Shadowman, ang pinaka hindi naintindihang maliit na negosyante sa New Orleans. Hindi rin nananakit ng tao si Facilier para sa katuwaan. Nag-aalok siya ng kasunduan, malinaw ang kondisyon, pumirma ka lang at makukuha mo ang gusto mo. Kung di mo binasa ang maliliit na detalye, kasalanan mo na yon. At ang mga kaibigan niya roon, kahit itim na mahika pa, okay lang. Sa ganitong ekonomiya, tatanggapin mo na kahit anong networking oportunidad. At least hindi siya nagpapanggap na prinsipe at nagsisinungaling sa mga babae. Hinayaan niyang ang mga baraha ang magsalita para sa kanya. Sige, ngayon kay Inang Gothel naman mula sa Tangled. Oo, nagnakaw siya ng mahiwagang sanggol at kinulong ito sa tore ng halos 20 taon. Hindi naman masama iyon, pag-aalaga lang sa sarili. Hindi niya sinaktan si Rapunzel, binigyan pa nga ng libro, libangan, kumikislap na buhok, at magandang skincare routine. Hindi yun totoong kulong. Parang araw-araw sa spa lang. Tandaan, si Gothel ang unang nakakita ng bulaklak kaya naging mahiwaga si Rapunzel. Kung tutuusin, ang pamilya ng hari ang nagnakaw ng anti-aging regimen niya. Kinuha lang niya ang para sa kanya. Kahit medyo illegal ang pag-aampon. Pag-usapan natin si Haring Candy o Turbo mula sa Wreck-It Ralph. Kahit madalas siyang tawaging masama, tandaan natin na ginawa niya ito para mabuhay, hindi dahil sa kasamaan. Alam kong mahirap pero kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon ang mga bayani, di ba? Si Turbo ay dating alamat sa karera pero nag-alisan na ang mga manlalaro. Kaya ano ang ginawa niya? Nagbago siya ng direksyon, nire-invent niya ang sarili niya, isang personal na rebrand, siguradong magiging proud ang LinkedIn. Pagpasok niya sa Sugar Rush, tiniyak niyang hindi siya mapapansin. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa halaga. Subukang mapalitan ng bago nang hindi agawin ang lahat para lang manatiling mahalaga. Ngayon, lumipat naman tayo kay Hans ng Frozen. At bago ka magbitiw ng Trader, sandali lang. Kasi kung iisipin mo talaga, si Hans lang ang kumilos na parang responsableng adulto sa buong pelikula na yon. Umalis si Elsa sa koronasyon at nilamig niya ang buong kaharian. Hinabol siya ni Anna nang walang plano at ibinigay agad ang trono sa lalaking kakakilala lang ng 6 na minuto.
Hindi ito pagmamahal, kundi krisis sa pamahalaan. Samantala si Hans ang pumalit, namuno, namigay ng mga balabal, at nag-asikaso ng mga pagkain. Si Hans parang direktor ng FEMA sa Arendelle. Executive function ng tawag doon. Gusto niyang magpakasal para sa kapangyarihan. Kasi pang-12 lang siya sa pila sa kanilang kaharian. At oo, naging mamamatay tao siya sa huli. Pero ginawa niya lang yon matapos subukan ng diplomasya, pamamahala sa krisis, at matinding pasensya bilang peking kasintahan. Ang susunod na kontrabida ay si Professor Callahan. Mula sa Big Hero 6 nagnakaw siya ng teknolohiya, tinisi ang isang estudyante, at winasak ang kalahati ng bodega. Ang tao ay isang nagluluksa na ama na may PhD sa paghihiganti. Kwento ito ng paghihiganti. Hindi pera, kapangyarihan, o pagkuha ng mundo ang nais ni Callahan. Layunin lang niyang iligtas ang anak na nawala sa maling teleportation experiment. Isa lang itong rescue mission na may dagdag na hakbang. Oo, muntik na niyang durugin si Hero, pero tandaan nating sinabi niya sa bata na huwag makialam. Sunod naman ay si Assistant Mayor Bellwether mula sa Zootopia. Oo, siya ang nagplano ng kampanya ng takot sa buong lungsod, pero tigilan na nating magpanggap na wala siyang punto. Ang Zootopia ay dapat na isang maayos na paraiso, kung saan magkasamang namumuhay ng mapayapa ang mga biktima at mandaragit. Pero aminin natin, karamihan pa rin sa mga mandaragit ang namumuno sa mga makapangyarihang posisyon. 70% ng populasyon ay mga biktima pero kahit papaano, wala pa rin silang boses. Hindi naman nabaliw si Bellwether nang walang dahilan. Assistant mayor lang siya, hindi tunay na mayor, at lagi siyang minamaliit ng isang dambuhalang leon na naka-business suit. Oo, matindi ang pag-inject niya ng fear serum sa mga mandaragit, pero ginamit niya ang siyensya para ipakita ang pagkiling. Pinapabura ng sistema ang malalakas. At nang mawalan ng kontrol ang mga mandaragit, nagpanik ang mga tao. Hindi niya nilikha yun, ipinakita lang. Ngayon tingnan natin si Taka sa Moana, na parang dambuhalang demonyo na gawa sa apoy at galit. Tanong ko lang, magagalit ka ba kung may nagnakaw ng puso mo? Hindi masama si Taka, siya si Tefiti, ang diyosa ng buhay na may matinding identity crisis. Nandito siya, gumagawa ng isla, bulaklak, at masayang vibes ng dagat nang agawin ni Maui ang puso niya. Para itong Disney Plus na Mortal Kombat. Nagwala siya, nag-full lava mode, at sinunog ang lumapit sa kanya. Para sa akin, self-defense lang yon na may kaunting drama. Paano si Haring Renard sa Frozen 2 isang misteryosong lalaki? Sobrang sama niya, buong gubat ang nagkaisa para ikulong siya. Oo, minanipula niya ang North Uldra. Nagtayo ng dam para sirain ang lupa nila, at naglunsad ng biglaang pag-atake sa kunwaring kapayapaan. Sa pananaw niya, estratehikong pinuno siya na pinoprotektahan ng kaharian mula sa di niya maintindihan. Naniniwala siya na magulo, delikado, at hindi mahulaan ng mahika at tama siya. Sa Frozen 1, muntik magdulot ng digmaang sibil si Elsa dahil sa pagbahing. Hindi niya layuning sirain ng iba. Gusto lang niyang alisin ang banta bago maging problema. Nandyan din si Numari, isang litong anak na may makapangyarihang ina at koleksyon ng dragon na poster. Ayaw niyang wakasan ng mundo. Gusto lang niyang protektahan si Fang. Nang inalok siya ni Rhea ng pagkakaibigan, pero agad din siyang pinagdudahan. Pareho silang nagtaksil. Nagkamali si Namari, pero natuto siya. Humingi ng tawad at iniligtas ang mundo. Ngayon pag-usapan natin si Abuela Alma mula sa Encanto. Bago ang lahat, ang video na ito ay mula sa Wicked Binge channel memberships. Maaari kang makakuha ng maagang access sa aming mga video bago pa man ang iba. At makakakuha ka rin ng mga eksklusibong emoji at loyalty badge kapag sinuportahan mo ang channel sa pamamagitan ng pagiging miyembro. Hindi siya masama, siya ang haligi. Sa tibay ng loob at isang kandila, hinawakan niya ang buong mahiwagang lahi at binuo ang engkanto mula sa abo. Tiniis niya ang pagkawala, paglikas, at matinding dalamhati na mahirap maintindihan. Pero nagawa pa rin niyang palakihin ang isang pamilya ng mga may kakaibang kapangyarihan kahit walang gabay o manual. Hindi iyon kontrol, kundi pamumuno sa gitna ng pagsubok. Lahat ng desisyon niya ay para mapanatili ang himala at protektahan ang kanyang mga tao. Must protect our family. Hindi niya pinilit ang pamilya, naniwala siya sa kanila, at di nawala ang pananampalataya. Ang iba nakalimot na sa ipinaglalaban nila. Ngayon, mayroon na tayong Haring Magnifico mula sa Wish. Sa kabila ng makinang na rebelyon, siya pa rin ang tunay na tagapagtanggol ng kaharian. Hindi inipon ni Magnifico ang pangarap dahil sa kasakiman. Iningatan at pinag-isipan niya ang bawat natupad na hiling at inalagaan ang pag-asa dahil alam niyang makapangyarihan ang mga ito. Kung pababayaan, kaya nilang sirain ang mga buhay, komunidad, at lahat ng ginawa niya. Hindi niya pinipigilan ng tao. Pinoprotektahan niya sila mula sa kabiguan at kaguluhan.
Hindi siya masama. Yan ang pamumuno sa pinakaresponsableng paraan. Kung tapat tayo, hindi siya sumuko ng nagkaproblema. Lumaban siya para sa kaayusan at pinanatili ang linya sa gitna ng kaguluhan.